Sumulpot po yung Vice President, pero sabi ko naman sa inyo, medyo kakaiba yung Vice President natin when it comes to how she deals with institutions of government. Siyempre, pag tinignan natin yung mga nangyari dyan sa labas, kung napansin nyo po, no? The Vice President attended that hearing, pero hindi siya nanumpa. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Pangalawa, she asked to be excused. May I request to leave the inquiry? Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and alam naman po namin, marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. Thank you. Thank you po. Thank you, everyone. Good morning. 1 minute suspensions declared by the Chair. Of course, yung panayam natin kay Congressman Joel Chua, he was very cordial. He was very civil about the matter. Sabi niya, kailangan i-accord yung respect doon sa opisina. Tama yun. Tama naman yun, no? Dapat walang bastusan. Pero kung sisilipin niyo po yung nangyari, ang bastos dito yung Vice President, no? Although medyo naglaylo na siya ng konti. Nang lagay na yan. Pero the way she was dealing with the proceedings dun sa Committee on Good Government, meron ka pa rin makikitang kabastusan eh. Tsaka makikita nyo na naging strategic yung pagsulpot niya. Ako, naisip ko yung suot niya na jacket, no? Ano bang kulay yan? Parang green, no? Parang military green. Parang ito yung suot ng tatay niya. Diba yung madalas sa suot ng tatay niya, si former President Rodrigo Duterte. Part of me na pinapanood yung pagsulpot niya dun sa hearing. Tapos yung optics nun. Sabi ko, mukhang pinoproject niya yung supposed lakas ng kanyang tatay in the face of this controversy. Mukhang carefully crafted yung kanyang mensahe. Binasa nga from the cellphone. Tapos makikita nyo, pagkatapos siya magpa-excuse, nagbigay siya ng panayam sa mga reporters. And medyo mahaba-haba yung panayam na yun sa kanyang standards. No? Makikita nyo na medyo pilim-pili na yung mga binibitawan niyang salita sa pagbanat dito kay President Bongbong Marcos at saka sa mga kongresista. Pero kumbaga never again na to deal with the Marcoses? Oh, never again. Ngayon, syempre, makikita natin, pag tinignan natin yung comments ng kanyang mga supporters, tsaka yung mga trolls online, pag tinignan mo, mukhang trolls, diba? Kasi questionable yung mga accounts. Mukhang binubuo nila narrative dito, ay ito yung matapang, ito yung naninindigan doon sa panggigipit ng mga kongresista, sa utos ng speaker na pinsan ng Pangulo. At lahat ito ay may kinalaman dito sa pagkakabiyak ng unity. I don't know whether that is the new actuation, that is the new narrative, that is the new flow. Kasi nung una, di ba, parang portrayal nila, kinakawawa. Pero base nga sa mga pakikipag-usap natin, di ba, we had a separate episode about this. Ang nakausap natin dito, yung batikang campaign strategist and political communication na specialist na si Alan Herman. Mukhang hindi raw dikit sa brand ng mga Duterte yung magpaawa. Diba? Parang Duterte kayo eh. Angas-angas yun. Lakas-lakas ang dating nyo. Tapos ngayon magpapaawa kayo. So I don't know. Nung napanood ko yung pagdinig kahapon ng Committee on Good Government, yung pagsulpot ng Vice President doon, medyo mukhang nireclaim niya yung old brand ng mga Duterte. Yung angas. At mukhang yun yung consistent na nilalatag ng kanyang mga taga-suporta, ng kanyang mga strategists online. Pero sa akin, sa kabila ng lahat ng ito, ang gusto ko lang pong tutukan nyo, ang tutukan natin dito, yung legitimacy ng mga issues na binabato against sa Vice President. Okay? Kasi kung wala namang legitimate issue na binabato sa kanya, madali namang sagutin lahat yan. Hindi naman pwedeng sinabi na ng Vice President. Diba? Sabi niya, I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. Tapos ang sinabi niya, wala raw misuse ng funds at kung merong mga audit findings, she would gladly respond to the Commission on Audit. Hindi naman pwedeng porke sinabi ng Vice President na walang misuse ng funds. Okay na, tatanggapin na lang na lahat. At pag sinabi niya, sasagutin ko na lang yung COA.
trabaho rin po ng institusyon ng Kongreso para busisiin yun. Again, you may not like this congressman. Marami sa mga yan, merong skeletons in the closet. Marami sa kanila, may kanya-kanya mga political hypocrisies. Diba? Pero, ganun talaga eh. Kasama sa kanilang mandato, yung pagbusisi nitong pagkakagasta nitong pondo, 125 million in 11 days. Hindi naman pwedeng lagi na lang sasabihin, bakit ako lang? Bakit ako yung pinag-iinitan nyo? Bakit hindi nyo silipin yung confidential funds na ibang mga ahensya ng gobyerno? Tama rin yun, pero ang tawag po ron whataboutism. Hindi po sinasabi nung ganung argument na malinis ka o wala kang pananagutan o wala kang dapat sagutin. If at all, parang indirectly, sinasabi mo sa ganung argument which is whataboutism, na parang may pag-amin na meron kang pagkakamali, di ba? Na meron ka at least ayaw sagutin. So, hindi po magandang approach yung whataboutism. Diba? Kaya po siya tinatawag na fallacy. Again, kung talaga namang naniniwala siya na wala namang misuse, hindi naman ibinulsa, wala pa naman nag-aakusa na ninakaw niya yung pondo. No? Pero, kung talagang wala namang misuse doon sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President, diba dapat madaling sagutin yan? Dapat hindi mo kailangan idaan sa galit. Diba? Dapat, sagutin mo lang. Wala kang tinatago eh. Diba? Humarap ka sa Kongreso, manumpa ka, sagutin mo yung mga tinatanong nila kung walang itinatago. Diba? Hindi naman yung argument ng dating administrasyon, yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Kung wala naman daw connection sa illegal drugs, bakit kailangan matakot? Ibalik natin yung ganong argument sa kanila ngayon. And again, hindi lang tayo nanunuya dito, no? Because this is a very legitimate issue. Kung walang itinatago, dapat sagutin yung issue pagdating sa confidential funds. Hindi pwedeng sabihin na politika lang yan kasi gusto niya lang pong bumuo ng kaso for impeachment na pwedeng totoo. No? Meron din tayo nadidinig na mga ganyang ugong. Yung posibleng pagpapa-impeach dito sa Office of the Vice President. Pero I don't know kung meron ng solid na effort to actually initiate an impeachment complaint against the Vice President. Kasi isang ang kalaban dyan, number one, makakabuo ba ng malakas na articles of impeachment? Sabihin yung mga formal accusations against the Vice President para siya ay ma-impeach at matanggal sa kanyang posisyon. Number two, pinag-uusapan po natin dyan yung timing. Diba? October 1 to 8, filing na po ng COCs. Mga politiko natin, election na agad ang iisipin ng mga yan. Pero kung kakayanin, kung gugustuhin, kakayanin naman talaga. Pero there has to be a legitimate, there have to be legitimate basis to impeach and remove the Vice President from office. Number two, ang tanong dyan, do they have the numbers? Alam po natin na ang impeachment ay both political and legal. Actually, dun sa mga karanasan natin dati, mas political pa nga yan kaysa legal eh. So, ibig sabihin, ultimately, it's all about the numbers. Meron ba numero dyan sa House of Representatives para ma-impeach yung Vice President? That's one. Para umakyat yung articles of impeachment doon sa Senado. Ngayon, pagdating sa Senado, meron bang sapat na boto silang makukuha? 2/3 para matanggal sa pwesto yung Vice President. Again, ang makakausap po natin dyan ay iba, ang tawag nga dyan sa Senado, 24 separate republics. 24 senators na may kanya-kanyang mga kingdoms. Kasi nga, bawat senador elected by a national constituency. Hindi lang per district yung mga yan. So, makukonvince ba yung mga senador na uupo bilang mga huwes sa isang impeachment court or impeachment trial para tanggalin ang Vice President? Sipin nyo po, mga politiko rin yung mga yan. Of course, gamble yan sa kanila. Not just for the senators, but also for the House members. Paano kung pagbabarata nila yung Vice President ngayon at hindi nila madurog at after the midterm elections, malakas pa rin yung Vice President? Unang-una, gagantihan sa kanila. Number two, di ba? Pag naging presidente, ang gaganti sa kanila yan. Paano naman yung kanilang political careers or kanilang political fortunes? Kaya makikita nyo rin mabibilang din naman yung mga kongresista na talagang all out sa pagpursue nitong issues na ito.
Iba, parang naglalagay din sila ng way out nila. Para siguro pagdating ng panahon na kunwari, hindi naman madurog yung mga Duterte at maging presidente itong si Sara Duterte, meron pa rin silang parang parang paliwanag. Hindi, ginagawa lang naman yung trabaho, etc. etc. Pero meron iba talagang all out, no? Pero again, in all this, no, dito sa mga nangyayari, sikapin nating unawain yung legitimacy ng mga issues na binabato dito sa Office of the Vice President. At dapat busisiin din yung ibang mga relevant issues kaugnay sa ibang ahensya ng gobyerno. And of course, number 3, tingnan natin kung ano ba yung mapapala ng mga ordinaryong Pilipino rito. Alam niyo po, importante talaga yung issue ng transparency and accountability. Dahil yung pera po na ginagastos ng ating mga opisyal sa gobyerno, iba't ibang mga ahensya, pera po natin yun eh. Di ba dapat nagtatanong tayo? So kung ayaw po natin manakawan, o kung ayaw po natin mawaldas yung pera natin, at least magtanong man lang tayo. At least maging mapanuri po tayo. Hindi po natin sinasabi na ninakaw ng Vice President yung pera o ibinulsa niya. Pero dahil may mga lumalabas na mga red flags, may mga tanong na dapat tinatanong, dapat talaga i-pursue natin yan. At i-pursue ng ating mga tinatawag na kinatawan dyan po sa Kongreso.